Good morning everyone. Basa na tayo ng ating libro, Magandang Balita, Biblia. Today is 08 September 2023. Nandito na tayo sa Aklat ng Hukom, chapter 16. Basa. Si Samson sa Gaza. Hukom chapter 16 verse 1. Minsan si Samson ay nagpunta sa Gaza. Doon ay may nakilala siya isang babaeng nagbibinta ng panandaliang aliw. Siya ay nagpalipas ng gabi roon kasama ang babaeng ito. Verse 2. Nalaman ng mga Filisteo na siya ay naroon kaya't pinaligiran nila ng ang lugar na iyon at magdamag na nagbantay sa pasukan ng lungsod. Ipinasya nilang magbantay hanggang umaga upang tiyak na mapatay nila si Samson. Verse 3. Ngunit na ang hating gabi na pumunta sa pinto ang bayan si Samson, inalis ang mga pangharang, poste, tarangka, pinasa niya ang mga ito at dinala sa ibabaw ng gulod sa tapat ng Hebron. Sina Samson at Delilah. Hukom chapter 16 verse 4. Pagkatapos nito umibig naman si Samson sa isang dalagang nakatira sa libis ng Sorek. Siya ay si Delilah. Verse 5. Ang babaeng ito'y nilapitan ng 5 pinonong Filisteo at kanilang sinabi, "Suyain mo si Samson para malaman namin kung ano ang lihim ng kanyang lakas at nang mabihag namin siya kapag nagawa mo iyan, bawat isa sa amin magbibigay sa iyo ng 100 perasong pilak." Verse 6. Kaya sinabi ni Delilah kay Samson, "Sabihin mo naman sa akin kung saan nanggagaling ang iyong lakas, paano ka ba maigagapos at madadaig?" Verse 7. Sumagot si Samson, "Kapag ako'y ginapos ng 7 sariwang yantok, manghihina ako kaya gaya ng karaniwang tao." Verse 8. Sinabi ito ni Delilah sa mga pinunong Filisteo at siya ay binigyan nila ng 7 sariwang yantok sariwang yantok na igagapos kay Samson. Verse 9. Samantala may ilang Filisteo namang nag-aabang sa kabilang silid. Pagkatapos ay sumigaw si Delilah, "Samson, may dumarating na mga Filisteo." Ang yantok na iginapos kay Samson ay nilagot nito na para lamang nasusunog na sinulid. Kaya hindi nila nalaman ang lihim ng kanyang lakas. Verse 10. Dahil dito, sinabi ni Delilah, "Niloloko mo lang pala ako, kasinungalingan lang ang sinabi mo sa akin. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka talaga maigagapos." Tignan mo yan guys. Ano niya si Delilah, pero parang ipagkakanulo siya ni Delilah sa mga Filisteo. Okay, verse 11. Kaya sinabi ni Samson, "Kapag ako'y ginapos ng bagong lubid na hindi pa nagagamit, manghihina ako gaya ng karaniwang tao." Verse 12. Kumuha si Delilah ng bagong lubid at ginapos si Samson. Pagkatapos ay sumigaw siya, "Samson, may dumarating ng mga Filisteo." Samantala may mga lalaki nag-aabang sa kabilang silid. Ngunit ang gapos ni Samson ay nilagot niya na para lamang sinulid. Verse 13. Kaya sinabi ulit ni Delilah kay Samson, "Hanggang ngayon niloloko mo ako at hindi ka nagsasabi ng totoo. Sabihin mo naman sa akin kung paano ka magagapos." Imposibleng hindi mahalata yan ni Samson ay. Ilang beses na siya ginapos. Sinabi ni Samson, "Kapag pinag-isa mo ang 7 terintas ng aking buhok, saka ipinulupot sa isang tulos, manghihina na ako at magiging katulad ng karaniwang tao." Verse 14. Kaya pinatulog ni Delilah si Samson at pinag-isa ang 7 terintas nito. Pagkatapos pinulupot niya ito sa isang tulos saka sumigaw, "Samson, may dumarating na mga Filisteo." Ngunit siya ay gumising at dadaling kinala sa tulos ang kanyang buhok. Verse 15. Kaya sinabi sa kanya ni Delilah, "Ang sabi mo'y mahal mo ako, hindi pala totoo. 3 beses mo na akong niloloko. Bakit ayaw mong sabihin sa akin ang lihim ng iyong lakas?" Verse 16. Araw-araw ay iyon ang araw-araw. Verse 16 guys, ulitin.
Araw-araw ay iyon ang inuulit-ulit niya kay Samson hanggang sa mainis ito. Verse 17, kaya sinabi na niya ang totoo, alam mo, mula sa pagkabatay, inilaan na ako sa Diyos bilang isang Nazareo. Ni minsan hindi pa nasasayaran ng panggupit ang aking buhok, kaya kapag naputol ang aking buhok, hihina akong tulad ng karaniwang tao. Verse 18, nabatid ni Delilah na nagsasabi na ng totoo si Samson, kaya ipinatawag niya ang mga haring Filisteo. Ipinasabi niyang nagtapat na si Samson, kaya maaari na silang magbalik sa Sorek. Nagbalik na roon ang mga pinuno, dala ang perang ibabayad kay Delilah. Verse 19, si Samson naman ay pinatulog ni Delilah sa kanyang kandungan. Nang ito'y mahimbing na, tumawag siya ng isang tao at ginupit ang 7 tarentas ng buhok ni Samson. Nang mawala na ang kanyang kakaibang lakas, ginising ni Delilah si Samson. Verse 20, at kanyang sinabi, Samson, may dumarating na mga Filisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya ay makakawala siyang tulad ng dati, hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ni Yahweh. Verse 21, binihag siya ng mga Filisteo at dinokit ang kanyang mga mata. Siya'y dinala nila sa Gaza, tinalian ng tanikalang tanso at pinagtrabaho sa isang gilingan sa loob ng bilangguan. Verse 22, samantalang unti-unti humabang muli ang kanyang buhok. Verse 22 guys, samantala unti-unting humabang muli ang kanyang buhok. Ang kamatayan ni Samson. Verse 23, minsan nagatipon ng mga haring Filisteo upang magdiwang at maghandog sa kadyus-dyusan nilang si Dagon. Sa kanilang pagdiriwang ay umawit sila ng pinagtagumpay tayo ng ating Diyos laban kay Samson ng ating kaaway. Verse 24, nang siya ay makita ng mga taong bayan, ang mga ito'y umawit din ng tayo'y pinagtagumpay ng ating Diyos laban sa sumira sa ating lupain at pumatay sa marami nating kasamahan. Verse 25, at sa laki ng kanilang katuwaan, naisipan nilang pagkatuan si Samson, inilabas nila ito sa bilangguan at pinatayo sa pagitan ng 2 malalaking haligi. Verse 26, sinabi ni Samson sa batang lalaki na umakay sa kanya, ihawak mo ang aking mga kamay sa mga haligi ng gusaling ito, gusto kong sumantal doon. Verse 27, ang gusali napakasikip dahil sa dami ng tao, babae at lalaki, lahat-lahat ay may 3,000. Lahat-lahat ay may 3,000. Naroon din ang mga haring Filisteo, masaya nilang pinagkakatuwaan si Samson. Hukom chapter 16 verse 28, at nanalangin si Samson, Panginoong Yahweh, mahabag kayo sa akin. Isinasama kong minsan pa ninyo akong palakasin upang sa pagkakataong ito'y makaganti ako sa mga Filisteo sa pagkadukot nila sa aking mga mata. Verse 29, itinukod niya ang kanyang mga kamay sa 2 haligi sa gitna ng gusali at malakas na sinabi, mamamatay ako, ngunit sama-sama tayong mamamatay. Ibinuhos niya ang kanyang lakas at itinulak ang mga haligi. Gumuho ito at nabagsakan ang mga pinuno at lahat ng Filisteong naroon. Kaya ang napatay ni Samson sa oras ng kanyang kamatayan ay mas marami pa kaysa noong siya ay nabubuhay. Verse 31, kinuha ng kanyang mga kapatid at mga kamag-anak ang bangkay ni Samson at inilibing sa puntod ng ama niyang si Manoah sa pagitan ng Zorah at Estaol. 20 taon siyang naging hukom at pinuno ng Israel. 20 years. Ang Diyos-Diyosan ni Mikas. Nandito tayo sa aklat ng Hukom chapter 17. Hukom chapter 17 verse 1.
Sa kaburulan ng Ephraim ay may nakatira isang tao na Mikas ang pangalan. Verse 2, minsan sinabi niya sa kanyang ina, nang mawala ang 1,100 ninyong pilak, narinig kong sinumpa ninyo ang nagnakaw. Ako po ang kinuha. Ito po isinasauli ko na sa inyo. Pagkatanggap sa mga pilak, sinabi ng ina, pagpalain ka ni Yahweh, anak ko. Verse 3, ang mga pilak na ito inihahandog ko kay Yahweh upang gawing imahin para hindi mangyari sa aking anak ang sumpa. Kaya nga po, ibinabalik ko sa inyo, sagot ni Mikas. Verse 4, nang ibalik ni Mikas ang pilak ng kanyang ina, kinuha nito ang 200 piraso at ibinigay sa isang palatero upang gawing imahin. Pagkayari, inilagay niya ito sa bahay ni Mikas. Verse 5, ang lalaking si Mikas ay may sariling altar, mayroon din siyang iba't ibang Diyos-Diyosan at ginawa niya ang pari ang isa sa kanyang mga anak na lalaki. Verse 6, nang panahong iyon ay wala pang hari ang Israel, ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kanilang magustuhan. Verse 7, samantala sa Bethlehem, Juda ay may isang kabataang Levita. Verse 8, isang araw umalis ito at naghanap ng tirahan sa ibang lugar. Sa kanyang paglalakbay, napadaan siya sa bahay ni Mikas sa kaburulan ng Ephraim. Verse 9, tinanong siya ni Mikas, taga saan po kayo? Ay, sorry guys. Verse 9, tinanong siya ni Mikas, taga saan ka? Ako po ay taga Bethlehem. Naku po, sundan niyo ako guys at medyo na yung mata ko sa pagbabasa. Okay. Ako po, okay, ulitin natin yung Hukom chapter 17 verse 9. Tinanong siya ni Mikas, taga saan ka? Ako po ay taga Bethlehem, Juda at isang Levita. Naghahanap po ako ng matitirhan, sagot niya. Verse 10, sinabi ni Mikas, kung gayon, dito ka na, gagawin kitang tagapayo at pari, bibigyan kita ng 10 pirasong pilak, taon-taon bukod sa damit at pagkain. Verse 11, pumayag ang Levita, Verse 11 guys, pumayag ang Levita sa alok ni Mikas at siya itinuring nitong parang tunay na anak. Verse 12, hinirang siya ni Mikas bilang pari at doon pinatira. Verse 13, sinabi ni Mikas, ngayon sigurado kong ako'y pagpalain ni Yahweh sapagkat mayroon na akong isang paring Levita. So bukas na itong Hukom chapter 18, si Mikas at ang angkan ni Dan. Okay, bye everyone. God bless.